Para po sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, buksan po natin ang ating mga Biblia at tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. At tayo po'y nasa bahagi na ng chapter 3 ng sulat na ito. At tayo bumasa sa para sa pagbubulay natin sa umagang ito sa First Timothy chapter 3 verse 14 to 16 at ang focus natin ay sa verse 15. First Timothy chapter 3 verse 14 to 16, ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa spirito, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Purihin ang Panginoong Diyos sa kapahayagan ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. So dito po sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo at para sa iglesia doon sa Ephesus, dito'y sa bahaging ito ay pinapaliwanag niya yung kanyang reasons or yung kanyang aim bakit niya sila sinusulatan. So mainly dito po yung makikita natin yung heart nitong letter na ito ni Apostol Pablo. Dahil dito po napapaloob kung ano po talaga yung kanyang aim, ano po yung kanyang nais, ano po yung kanyang pakay upang sila ay sulatan. So sa kanyang absence sa kanilang kalagitnaan at maaring sinabi niya dito sa verse 14 na meron siyang desire na makarating sa kanila and in his possible na delay sa pagpunta sa kanila sa Ephesus ay sinulatan niya sila upang kanilang malaman or malaman na nila in advance kung bago pa siya dumating or kung bago pa siya or sa kanyang absence ay malaman na nila kung paano ang tamang pamumuhay, yung appropriate living in God's household. So last time sa ating pong pag-aaral dito sa bahaging ito ng sulat na ito ni Apostol Pablo sa verse 14 and 15, nakita natin dito yung mga wonderful description na inilatag ni Apostol Pablo. Nakita natin dito na sinabi isa sa mga description niya sa uh, as a review, no, isa sa mga description na inilatag dito ng Apostol Pablo patungkol sa iglesia, sinabi niya dito na ang iglesia ay ang bahay ng Diyos or yung sambahayan ng Diyos. Isa pang description is yung ang iglesia ng Diyos ay ito yung iglesia ng Diyos na buhay. In contrast, dun sa mga pagan worship na kung saan sa kanilang mga temple, ang kanilang sinasamba ay yung mga idols nila who are dead. Dead yung mga idols na kanilang mga sinasamba. At lastly, ay another description na binanggit niya dito, ang iglesia or ang iglesia ng Diyos ay siyang haligi at suhay ng katotohanan, the pillar and support or pillar of foundation of truth. So yan yung mga wonderful description na ipinaliwanag ni Apostol Pablo or ni-laid out ni Apostol Pablo before us dito sa kanyang sulat na ito. At dito pa sa section na ito, makikita natin that he also calls the church to proper conduct and confession. Nabanggit ko ito last time na ang focus talaga niya dito is yung paanong ang pamumuhay
tamang pamumuhay or yung proper manner of living at yung kung ano yung confession ng iglesia. But tinignan muna natin last time yung description ng church. Napakagandang mga description ng church na binanggit ni Apostol Pablo. Doon sa verse 16, ini-introduce na niya dito yung reflection of theology of the church, which is the basis or dapat lamang na ito yung basis of the manner of behavior which the church ought to live. Nalalaman natin that our Christian living should be based on the proper theology or the truth of God's word na ating nalalaman. So dito nakabase dapat yung ating mga pamumuhay. Merong basis, merong sinusundan tayong pamumuhay. Ito'y sandig sa tamang doktrina, tamang pagkakilala, tamang paglalahad ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. So, ang ating pong right confession should lead us to proper conduct or proper manner of living. Before po tayo mag-proceed dun sa mga powerful confessions of faith dun sa verse 16, ngayong umaga ay titignan natin uh, first titignan natin yung equally powerful na evidence of that confession. Kagaya ng ating sinabi na ang ating pamumuhay dapat ay nakasandig sa kung ano yung tamang pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. So kung powerful yung ating confession, yung ating pinapahayag patungkol sa ating pananampalataya, it should eh, equally mag-equate sa powerful evidence na kailangan nating ipinapamuhay. So sa umagang ito, ating titignan yung first na bahagi ng patungkol sa proper conduct and confession ng atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano. Titignan natin dito yung conduct in the house of God. So nakabase ang ating mga conduct sa atin pong confession, sa atin pong ipinapahayag na pananampalataya. And titignan natin dito rin, bukod doon ah, sa basihan ng ating confession of faith, yung pagpapahayag natin ng ating pananampalataya, ang ating conduct din ay nakadepende based on that description ng Iglesia ng Diyos na ipinahayag ni Apostol Pablo dito. Kaya kung last time tinignan natin yung description of the church, uh, based on that, titignan din natin yung response na ating dapat ipamuhay or yung conduct na dapat nating ipamuhay base doon sa mga description na binanggit ni Apostol Pablo. So unang bahagi ng ating pagbubulay sa umagang ito is number one, recognize the church as God's household. So nabanggit natin last time that the church is God's household. Uh, our our response should recognize, we should recognize the church as God's household. At number two naman, na response natin, because the church, the description of the church is it is the dwelling place of the living God. Uh, ang ating second point is revere the church as the dwelling place of the living God. Meron dapat tayong reverence to the church as the place as the dwelling place of the living God. At pangatlo naman, we should uphold the church as the pillar and support of the truth. So bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin at humiling ng tulong sa ating Panginoong Diyos upang tulungan tayo sa atin pong pagbubulay ng kanyang salita. Panginoong Diyos, aming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na inyong ipinagkaloob sa amin upang makapag-aral ng iyong salita sa mga sandaling ito. Dalangin namin o Diyos, aming Ama, ang inyo pong pangunguna sa amin. Nawa o Diyos, tulungan niyo po kami, pagkalooban niyo po kami ng karunungan, ng pangunawa na nagmumula sa inyo. At nawa o Diyos, pagpalain mo po kami sa pagbubulay namin ng inyo pong salita. Salamat po Diyos at sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
First point natin is recognize the church as God's household. So, the church po is described yung domestic metaphor as a household of God. Or sa madaling salita po, it is the family of God. Pag sinabi po nating household of God, it is the family of God. So, ginagamit or ginamit ni Apostol Pablo itong concept na ito, yung marahil nasa kanyang isipan yung structure ng sambahayan during his time on the Greco-Roman household as an image of the family of God. So sa setting po ng Greco-Roman family or household, in that setting there is associated identity, authority, and responsibility sa mga membro ng family na iyon. At sa pamamagitan po ng mga ito, yung ganitong pagkukumpara na ginamit ni Apostol Pablo ay maire-relate po natin ang ating Christian life. So he uses the image of the household code sa iba pang letter niya sa mga iglesia. Kung ating matatandaan sa ating pag-aaral nung mga nakaraan through our OFW community worship, nakita natin sa kanyang sulat sa iglesia sa Ephesus patungkol yung ginamit niya doon yung panong nararapat na pamumuhay or yung family code doon sa chapter 5 hanggang sa chapter 6 ng Ephesians, Book of Ephesians. At maging sa ating pag-aaral ng mga nakaraan sa Colossians, napapaloob din doon sa chapter 3 yung household code ng mga Kristiyano. So, dito, doon nakita natin na in that family there is identity, may identity po na makikita natin doon kung saan ang ama is the head who will lead, who will love, and who will provide for his household. So, makikita natin na ang husband, sa kanya nakaatang yung responsibilidad na ibigin ang kanyang may bahay, ibigin ang kanyang sambahayan, i- i-lead sila sa ah, nararapat na pamumuhay na naaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos at hindi rin nagpapabaya sa pagpo-provide sa pangangailangan ng kanyang sambahayan. Ganon din, meron ding responsibility ang isang asawang babae doon sa kanyang mga binanggit doon. The wife is to submit to his husband, not na yung blind submission, but yung submission niya is naayon sa salita ng ating Panginoong Diyos, yung katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito submission na kung lahat ng iutos ng kanyang asawa or naisin ng kanyang asawa, kung labag naman ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ay hindi po yun yung ating tinutukoy. So, the wife is to submit to his husband sa ganong setting, ganong family, and to assist the husband in taking care of the family. So, magkatuwang po ang husband and wife sa pangangasiwa, pangunguna sa kanilang sambahayan. And hindi po tumitigil dun sa mag-asawa. There is also concern for the children. Mahaba pong mga pangangaral yon. But in general, binabalikan lamang po natin yon. There is also concern for the children. And even in that Greco-Roman family, ay kasama rin doon yung kanilang mga servants or yung kanilang mga slaves na pinapangalagaan din yung kanilang mga kapakanan. So, ang lahat po na yan ay nagko-conform to the household pattern of church identity. So ginamit po yan ni Apostol Pablo at naging
kapakipakinabang po yan, yung paggamit niyang yan ng setting na yan, ng Greco-Roman household sa pag-identify sa pattern ng church identity. So, just as there are rules sa sambahayan doon, meron din rules of accepted behavior and accepted behavior sa sambayan ng ating Panginoong Diyos. Meron ding mga relationship na kailangang i-observe ng bawat membro ng kabilang sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Meron ding hindi po tumitigil dun sa behavior and the relationship na kailangang i-observe, but there are also responsibilities to fulfill within the household of God. At ito nga po yung uh, manner of life or yung response natin, yung conduct natin base dito sa pagkakaalam natin dito sa mga katotohanan ito. Meron po tayong responsibilities. Meron po tayong kailangang gawin to recognize the church as the household of God. We have the responsibilities to fulfill within the household of God. So, ang call po sa atin as a members of God's family, mga kapatid, we should keep in our minds that we do not just belong to a secular organization. So, sa secular organization po, no, parang yung bond between the secular organization is hindi po matibay. Kung iwanan na lamang yung pagiging member or pagiging kabahagi dun sa secular organization is ganun na lamang kadali. But hindi po dapat ganun yung atin pong mga kaisipan because we belong to a spiritual family where God is the father of the household. Spiritual family po ang ating kinabibilangan. Not, we do not, hindi po ito katulad lamang ng secular na organization. So meron po tayong, napabilang po tayo sa family ito dahil po sa kabutihan na iginawad sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nagkaroon po tayo ng pagkabilang sa pamilya ng ating Panginoong Diyos because of adoption na iginawad niya sa atin. At ito'y dahil sa katuwiran at dugo ng ating Panginoong Kristo na in-apply sa atin. So as members of the family of God, nawa ito yung lagi nating nasa kaisipan, no, na wag po nating itulad sa mga secular na organization ng ating pagkakabilang sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Meron pong mas mabigat na na kadahilanan na napabilang tayo dito. So, hindi po tayo napabilang dahil sa ating sariling kalooban, but napaka-precious po ng ng pagkakabilang natin sa pamilya ng ating Panginoong Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng dugo at katuwiran. Tinubos tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Kristo for us to belong to His family. So, we should treat one another with love bilang mga Christian, no? Bilang mga kabahagi ng sambahayan ng ating Panginoong Diyos, we should treat one another with love. So nawa ito yung ating ini-aim sa ating mga sarili patungkol sa ating pong mga brothers and sisters in Christ, patungkol sa ating mga kapatiran. We should treat one another with love, with respect, and care as brothers and sisters in Christ. Yan din po ang sinasabi sa sulat ni Apostol Pedro sa First Peter chapter 2 verse 17. Ang sabi niya po doon, First Peter 2:17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran,
matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. So, sinasabi dito ni Apostol Pedro na ibigin ninyo. Meron dapat tayong pag-ibig sa mga kapatiran. Hindi lamang tayo nakatuon sa ating sariling kapakinabangan, but nandito tayo, nakabilang tayo sa family ng God for the benefit of our brothers and sisters in Christ. Ganun din sa Romans chapter 12 verse 10. Romans chapter 12 verse 10. Sabi dito, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba'y magunahan kayo. So yan ang panawagan sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos in response to the recognition of the church as God's household, na meron tayong pag-ibig, paggalang at pagpapahalaga o pag-care sa ating kapwa mananampalataya. So this conduct ay dapat mag-result in a relationship within the church that reflects God's character marked by unity, forgiveness, and accountability. Kung yung ating pamumuhay ay sumasalamin dapat sa ah, kung ano yung character ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ang ating merong character marked by unity, merong character marked by forgiveness and accountability towards one another. So yan po yung unang bahagi natin. Recognize the church as uh, God's household. Ikalawang bahagi naman po ng ating pagbubulay sa umagang ito is revere the church as the dwelling place of the living God. So yan po yung ikalawang panawagan sa atin, to revere the church as the dwelling place of the living God. So the church or the ecclesia is the assembly of God's people. Ganina, sinabi natin, the household of God or yung sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon naman, katulad ng ating nabanggit last time, that the description is the church is the uh, dwelling place of the living God. Ito yung assembly of God's people. So, in contrast to the pagan worship, ang kanila pong pagpupuri sa kanilang mga templo ay para sa kanilang mga idol which are dead. So the church is the dwelling place of the living God. Ang atin pong pagsamba ay nakafocus sa ating Panginoong Diyos na buhay. The church is the dwelling place of the living God, hindi katulad ng mga pagsamba na ginagawa nila sa Ephesus, sa mga templo doon where they have the gods and goddesses, na kung saan ito'y mga idols at ito'y mga dead idols. So, ang ating Panginoong Diyos na pinapanampalatayanan ay totoo at ang presensya niya ay nasa kanyang mga tao. Nasa atin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. So, individually, God resides in His people. And also there is a special uh, presence of God in His assembly or in the assembly of His people. So mga ganitong pagkakatipon, sinabi nga ng ating Panginoong Diyos na ah, ang kanyang presensya, kung saan dalawa o tatlo ang nagkatipon sa kanyang pangalan, ang kanyang presensya ay naroon sa kanila. So the church unique identity is the assembly of people that enjoys the presence of God in their midst. So kung yung mga idol worshippers, ang kanilang pagtitipon ay wala doon ang presensya ng kanilang sinasamba. Para sa atin bilang mga Kristiyano, this is a unique identity of the church. This is the unique identity of the church, na kung saan ito, ang ating pagtitipon ay pinananahanan ng
buhay na Diyos at tayo'y nagagalak na ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. So, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos sa atin pong pagtitipon at kung ang iglesia ay matapat na sumusunod at nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos, we are rest assured that the presence of God is in our midst. So, purihin natin ang Panginoong Diyos at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos that His presence is with us kung tayo'y nagpapatuloy sa katuwiran at katotohanan ng kaniyang mga salita. So, God is present is in His church. Hindi po ito symbolically, but actively. Actively po ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating kalagitnaan. At dahil po dyan, because of this reality, ito po yung pinupunto natin. Because of this, uh, because of this reality, we are called for reverence and awe in our fellowship. In our fellowship po, meron po tayo dapat paghahanda na ginagawa. Meron po tayo, ang dami, meron pong reverence na dapat tayong gawin sa ating pong fellowship. Dahil po ito'y ah, dahil nandito po ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Maging po sa ating preparation, sa ating pagharap sa ating Panginoong Diyos, sa ating pong pagsamba. Meron din po dapat tayong paghahanda, no, sa ating pong mga sarili. Hindi po automatic na ah, gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na secular, ah, bigla-bigla na lamang transition tayo to be holy sa araw ng pagsamba. So, ahead of time, ihanda natin ang ating sarili na tayo'y haharap sa ating buhay na Diyos, sa atin pong mga pagtitipon, sa assembly ng kanyang mga tao. At hinihiling po sa atin na meron po tayo dapat tamang puso before God sa atin pong pagsamba sa Kanya. Hebrews chapter 12 verse 28 to 29. Hebrews 12:28 and 29, sabi po dito, kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. So, dito po, we are called dahil po tayo tumanggap o nagkaroon ng biyaya sa ating Panginoong Diyos, tayo'y dapat na maghandog sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod with reverence, merong banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. So, haharap po tayo sa ating Panginoong Diyos. We are not taking it likely, katulad ng iba na ah, parang wala lang sa kanila yung pagharap sa Diyos. So kung tunay na nauunawaan natin yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos, yung paglapit natin sa Kanya is kailangan din po tayong may kabanalan, may paghahanda po sa atin pong mga puso, may preparation po tayong ginagawa sa atin pong mga sarili. So tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos na sa atin pong paglapit sa Kanya in our fellowship ay meron pong paghahanda, meron pong reverence na kailangan nating igawad para sa ating banal na Diyos. So, pagdating po sa pagan worship, once again is marked with irreverence and immorality. Doon po sa Ephesus, ayon sa mga atin pong nababasa, na sa kanilang mga idols, sa kanilang mga temples, merong mga nagaganap na mga immoralities. So, ito'y parang wala silang pakundangan sa paggawa ng immoralidad even in their temples.
even in the so-called presence of their gods and goddesses. So, hindi po dapat ganun sa atin bilang mga Kristiyano. For us, Christian, we should conduct, our Christian conduct must be away from irreverent behavior, and we should prioritize holiness and spiritual integrity. So, uh, makakamit po natin yan kung tayo po'y patuloy na uh, sasubmit or uh, sa ilalim sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang banal na salita upang tayo'y manatili or makasumpong sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Pangatlong bahagi naman, so yan yung pangalawang bahagi natin, we should revere the church as the dwelling place. Yan po yung conduct natin. We should revere the church as the dwelling place of the living God. And lastly, pangatlo po, na conduct the proper the conduct of a Christian in the house of God. Pangatlo po is uphold the church as the pillar and support of truth. Kailangan po nating i-uphold the church as the pillar and support of the truth. So, as pillar and support of truth, ang role po ng iglesia ng ating Panginoong Diyos is to guard, to proclaim, and to live out God's truth. Hindi lamang po tayo uh, dito sa isang bahagi to guard, hindi lang din po sa isang bahagi to proclaim lamang, at hindi lang po sa isang bahagi to live out God's truth, but magkakasama po itong mga ito, to guard, to proclaim, and to live out God's truth. So as the description, again, once again, no, babalikan natin, no, the description that we have mentioned last time, the church as the pillar and the support of truth. As a pillar, ina-uphold nito yung katotohanan, and as a foundation, it provides a solid bedrock of truth. So as a pillar of truth, kailangan panghawakan natin ito, yung katotohanan, or pangalagaan natin yung katotohanan ng salita or ng salita, katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos, because we possess the truth of God sa atin pong iglesia. So, it provides also the solid bedrock of truth. Ang iglesia po ay nagpo-provide as the solid bedrock of truth. So, let me clarify, no? Yung pillar and support of truth does not mean the source of truth. So, kagaya ng pinaniniwalaan ng malaking grupo na sinasabi nilang sila ang source ng truth at hindi ang banal na kasulatan. The pillar and support of truth po, hindi po ang iglesia ng Diyos. The truth comes from God at ito'y nagmumula sa kanyang banal na salita. God is the source of truth and not the church. Inireveal niya ito sa kanyang banal na salita through the scriptures. So ang role po ng iglesia is to uphold the truth and to support the truth. So as an upholder of truth, the church must maintain its position sa pangangalaga sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. So parang napakataas ng pagtingin natin sa ating sarili kung tayo po'y nag-aangkin na tayo po yung pinagmulan ng katotohanan. So idineposit ng ating Panginoong Diyos ang katotohanan sa kaniyang salita at pinapangalagaan dapat ito ng kaniyang iglesia. Yan ang role na ibinigay sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, to support the truth, to uphold
the truth na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. The church must maintain its position as a combative or ito'y nakikipaglaban sa mga heresy, sa mga kamalian na ipinapalaganap dito sa ating mundong ito, sa ating mundong ginagalawan. At ang church din is dapat nagme-maintain to provide a powerful and steadfast support for the truth. So ah, yan po yung role na kailangang ginagampanan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos as it was described in our text na sinasabi po dito na ito ang haligi at suhay ng katotohanan. So, nawa ang iglesia po ay magpatuloy na huwag ialaw ang mga compromises dahil po sa mga pressures na ginagawa ng society, sa pressure brought by the culture and the pressure of this world. So, nawa, hindi po tayo magpadaig sa mga pressures na ito sa atin pong mga paligid. But nawa ay maging matapat tayo, wag po nating i-compromise yung mga truth na ibinigay or ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos. At nawa, patuloy tayong maging matapat na pangalagaan, i-uphold ang mga katotohanan ito. Ito po yung ating mga kailangang response as the Church of God. So, kung ang iglesia po ay titigil to uphold and protect the truth, hindi po siya nagiging kakampi sa pag lalahad or yung pag-uphold at pagpoprotect sa truth ng ating Panginoong Diyos. Parang wala pong neutral ground ang iglesia dito. Pag hindi po niya ina-uphold ang truth at hindi niya mini-maintain yung pagpoprotect sa katotohanan na ibinigay sa iglesia, ito po yung nagko-contribute to its collapse or wini-weaken po niya yung katotohanan na ibinigay ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na pag sinabi po natin nagko-contribute to its collapse ay it's it does not say that the church will collapse and will end up na defeated dahil po ang iglesia ng Panginoong Diyos ay hindi po maghahari ang ang kalooban ng masama laban dito. The gates of Hades shall not prevail against the Church of God. Ang sinasabi po natin dito na pag nagko-contribute po ang iglesia sa collapse ng truth is kung hindi po niya ito, hindi po siya namumuhay or lumalakad ayon dun sa mandate na ipinagkaloob sa kanya, which the mandate for the church is to uh, uphold the church and as the pillar and the support of truth. So, nawawala na po yung original na mandate for the church kung hindi po niya pinapangalagaan, hindi po niya ina-uphold yung katotohanan at hindi po niya pinoprotektahan ang katotohanan. So, ah, hindi po sana ito ang kalagayan ng atin pong mga sarili, individually as the church, the temple of God, and even collectively yung atin pong assembly as local church. Nawa, hindi po tayo magpabaya sa ganitong mga warning against the yung pagtigil or pagtigil ng iglesia sa pagganap sa kaniyang mga mandato. So, therefore, we as the Church of God uh, must, ito po yung kailangan nating gawin. We must boldly proclaim the truth and live out
with integrity. Alam po natin na hindi po madaling gawin yan. Marami pong opposition against the truth. Marami pong opposition against the Church of God. And maging sa ating sariling mga kalagayan because of our sin, because of our remaining sin, prone po tayo to be, unang-una, to be unloving to our brothers and sisters. Maaari po tayong mahulog sa mga ganyang pagkakasala na kung saan dahil po sa ating mga remaining sin, maaring mahulog tayo to be unloving to our brothers and sisters in Christ at maaring nagpo-focus lamang tayo sa ating mga sarili. Maaari rin po tayong mahulog na sa pagkakasala to possess na maging irreverent tayo sa ating Diyos or yung magkaroon tayo ng mga irreverent behavior towards God at hindi po tayo namamangha sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So meron po tayong tendency na ganun. Totoo po yun sa atin. At maaari rin po tayong mahulog sa isa pang pagkakasala na kung saan magiging duwag or magiging timid po tayo to proclaim God's truth. So, nawa, hindi po totoo ito sa atin at nawa tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos dahil ang ating Panginoong Diyos, He cares deeply about His church and about the conduct na ipinapamuhay ng kaniyang mga tao at ng kaniyang iglesia. Ang how we live and serve within it is a reflection of Christ to the world. Kung paano po tayo naglilingkod at nagsisilbi sa atin pong iglesia at sa atin pong mga personal na buhay as witness for Christ is a reflection of Christ to the world. Sana kagaya ng atin laging naririnig no na we must be a good example or good ambassador for Christ na hindi po natin uh, madala sa kahihiyan ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. So, para po sa ating application sa atin pong pag-aaral sa umagang ito, sa atin pong pagbubulay sa umagang ito, meron po tayong mga uh, examining questions na kailangan po nating itanong sa atin pong mga sarili as an application. Unang question po is, how are we contributing to the unity and health of our local church? How are we contributing to the unity and health of our local church? So, unang examine po yan sa atin, yung question na yan. At tayo po yung makakasagot ng mga question na yan. Paano po tayo nagko-contribute sa unity at sa kalusugan ng ating local church? Ikalawang question po is, do our actions truly present in the midst of His people? And is our approach to church marked by reverence to God? May reverence pa ba tayo sa ating pag-approach sa ating Panginoong Diyos in His assembly or nagiging routine na lamang ito para sa atin? So, ilan po yan sa ating itatanong sa ating sarili at susuriin natin ang ating sarili. Examine our lives, our manner of living in light of these questions. So, let your life strengthen the church. Nawa ang ating pong mga buhay ay mag-contribute sa pag-i-strengthen sa church. Hindi po sa kabaliktaran na kung saan wini-weaken natin ang Church of God or yung family, the household of God. Let us ask our gracious God na tulungan tayo sa mga bagay na ito to live a proper conduct in His household. Nawa tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos
sa mga bagay na ito, na tayo ay mag-contribute para sa edification of His church, the strengthen of His church, and hindi po tayo yung cause ng pagwi-weaken nito. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, nabanggit natin dito yung salitang family of God or the household of God. The household of God is open to all who will believe in Christ. Yan po ang paniyaya ng ating Panginoong Diyos. It is open to all who will believe in the Lord Jesus Christ. So meron pong condition. Open po ito kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. This family is not based on human effort, but on the grace through faith in the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kung sa sariling kakayahan mo, ikaw ay aasa, ikaw ay mananatiling outside of the church of God. Dahil ang condition po is to believe in Christ for you to belong in the household of God. Yan lamang po ang ipinapahayag sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay mapapabilang. You will be adopted as the son and daughter of God kung ikaw ay mananampalataya sa itinalagang katubusan at kaligtasan ng iyong kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Through Jesus Christ, you can become the son and daughter of God. So, ang nararapat mong gawin, kaibigan, acknowledge that you are a sinner, repent from your sins, and believe in the gospel of Christ, na ikaw ay ina-acknowledge mo ang iyong sarili that ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, at matatagpuan mo lamang ang kaligtasan na ito sa pamamagitan ng kabayaran ng dugo at pagbibigay ng katwiran, ang righteous na katwiran ng ating Panginoong Kristo. So, kaibigan, repent and believe in the gospel habang may panahon pa. Tayo manalangin. Panginoon, o aming Diyos, aming Ama, salamat pong muli sa iginawad mong oras sa amin sa mga sandaling ito, mga pagpapala ng iyong salita at mga ah, ah, proper manner of living, proper conduct na kailangan namin gawin sa amin pong mga sarili at sa even in your assembly, O God. Nawa, O Lord, tulungan mo po kami sa mga instructions mo pong ito, O God. Hindi po namin kaya ito sa amin pong sariling kakayahan, but pagkos, O God, we fully depend on you na tulungan niyo po kami sa mga ito for your glory, O God, and for the edification of your church. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.